umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Live dito po sa Daniels. Dating mayor, dating congressman. At parang kahapon lang naguhuntahan kami sa kanyang pagtakbo. Pero ngayon ho ay isa ng elected senator ng ating bansa. Siya po ang ating bisita ngayong umaga dito sa ating programa. Let's welcome back to the program, Senator Sherwin Win Gatchalian. Yeah. Good morning, Kuya Win. Welcome. Morning. Please. Talagang pumasok na yung Kuya Win. Thank you. Sir, let's get it straight. Una, ano ang naging effective sa tingin ninyo na, kasi last time na nag-uusap tayo, sabi nyo papakilala kayo through commercials and everything. Pero with your experience, ano ho yung pinaka naging epektibo para talagang sumirit kayong bigla Oo nga eh. Actually, Daniel, sa aking pagsusuri, dalawang bagay. No? Una, yung kredibilidad na kaya mo gawin yung mga pinangako mo. Okay. Dahil matagal na rin ako sa public service, 15 years na. So yung mga plataforma natin, yung mga advokasya natin, meron tayong pinaghuhugutan. No? Dahil yun yung experience natin. Pangalawa, maaga rin po ako nag-umpisa, no? I'm sure, Daniel, ilang beses mo din ako naimbitahan dito sa iyong show. At, that's even before the campaign period. Tingin ko mga 2.5 years ako nag-umpisa, nag-umikot, nagpakilala, naimbitahan sa mga ganitong show at malaking bagay rin na maaga ka nagpakilala. Yun bang factor na, kasi siyempre gumagawa kayo ng mga post-assessment, ano? Yung factor ng social media, did you look at it as significant? Actually, to be honest about it, no, tinignan namin yung reach. No? Ibig sabihin kung ilang botante ang naaabot natin sa social media, medyo maliit pa. No? If you compare TV, yung mga reach ng TV is almost 90%. Ang social media is, I think, less than 2 or 3% lang. Ano? So, malayo pa. No? Pero lumalaki siya. Every year, tinatrack down namin yan. Noong 2010, ito yata yung pinaka-umpisa, no, na nagamit yung social media dito sa ating bansa. I think at that time, baka wala pang 1%. Pero ngayon, lumalaki na. No? Pero I think pagdating ng election, nagiging active ang social media. No? So, lahat ng pwede mong gamitin, no? Whether TV, radio, newspaper, social media, no? Maganda ginagamit yan. Pero yung ginawa ninyong pag-strategize ng distribution, are you part of it? O meron kayong talagang No, I'm very hands-on with the campaign. In fact, talagang pinag-iisipan at pinag-uusapan namin lahat ng mga gagawin namin, including messaging. Sa national elections, Daniel, importante yung messaging dahil unlike sa local, no, talaga doon padamihan ng nakakamay. Pero sa buong Pilipinas with 50 plus million registered voters, hindi mo makakamayan lahat. No? So, importante na naintindihan at nakukumbinsi natin yung mga botante natin sa ating messaging. Well, for certain, iba yung gagastusin nung datihan kaysa doon sa bago pa lang, ano? So, magkano ginastos mo sa kabuuan? Nakapag-report ka na ba sa COMELEC? Nag-report na ako. No? Ang official tally namin is about 154 million. No, of which I think almost 80% ay nasa media, no, media-related. Yun yung pasok sa campaign period. Yun yung pasok sa campaign period. Kasi yun lang naman ang obligasyon i-report. Tama, no? But overall, kasi you started earlier on. Dahil alam mo pero hindi naman ganun kalakihan. Ano? Yung bulto talaga no, sa 90-day campaign period. Nung una is more mga minor na lang yun. No? Mga TV. Kung may TV man, minor na lang. But yung bulto talaga yung 90-day dahil lahat kayo nag-advertise. So hindi ka pwedeng maiwanan. Last stretch na yun. Kumbaga parang yung last song syndrome ang hinahanap. Actually, ang natutunan ko, Daniel, hindi yung dami ng ads, kundi yung mensahe ang mahalaga. So you can have 2 times, 3 times kumpara dun sa mga ibang kandidato. Pero kung yung mensahe ay hindi naiintindihan, hindi ka pa rin makakakuha ng
suporta o boto. Parang meron na ding effect na word of mouth dun sa iba na, ito nasasabi. Ang importante natutunan ko lang to, no? Ay yung mensahe mo at paano mo i-deliver yung mensahe na yun. Talagang learning process sa akin, Daniel, kasi nung una, nangangapa ako kung paano gawin yan kasi wala naman tayong experience katulad ng sinabi mo. At talagang pinag-aralan namin kung ano yung mensahe na dapat namin ipaabot at kung paano makuha yung atensyon, no, ng ating mga kababayan dito sa mensahe natin. Pero ikaw ang gumawa ba ng message mo na yun mismo? Actually, grupo yun. Grupo. Okay. But I'm part of that, no? Very hands-on tayo at pinag-uusapan namin kung ano yung mensahe at meron in advertising natutunan ko rin na dapat meron ka rin yung effect, yung nakukuha mo yung atensyon no? Kasi ito nga yung mensahe appeal to emotion. Pero hindi mo makuha yung atensyon, hindi kayo mapapansin. So, lahat ito dapat pinag-iisipan. Hindi naman komplikado yung mensahe mo. It's more on education, scholarship, di ba? Dun lang naman, pero na-retain. Yes. So, actually, tama ka, no? Hindi komplikado yun. Basic yun, no? Pero yung the way na ginawa naming para makuha yung attention ng mga kababayan natin, doon kami nag-boost na maraming oras. Well, malaking expectation ngayon doon dahil ang ipinapangako mo doon ay sinasabi mo yung libreng edukasyon, yung scholarship na nagawa mo naman dati na. No? But of course, ito is something na itutuloy mo in a broader scope. In a nationwide. Dahil national na pinag-uusapan natin dito. And you advocate the K-12 program. Yes. So how do you intend to do that considering na prior to the K-12 program, ang dami nating kakulangan sa classrooms, ang daming kakulangan sa libro, etc. Ngayon, ganun din ang nagiging experience na. So, paano yan mai-augment ng legislation considering na hindi ka sa executive, di ba? Sa una siguro pag-usapan natin yung scholarship at yung pag-aaral sa kolehiyo. Ako naniniwala talaga ako na ang susi para umunlad yung ating bansa ay dapat meron tayong mas maraming mga nag-aaral sa kolehiyo. In fact, kahapon may mga kausap ko galing England at talagang nakita na yung potential ng ating bansa dahil magaling tayo mag-English, no? Matatalino ang ating mga kabataan. Ang kulang lang ay edukasyon. Makikita natin more than half of our youth, no, ay hindi nakapag-aral ng kolehiyo dahil sa kahirapan. At nakakalungkot dahil sabi nila meron tayong isang batang-bata, no? We have one of the youngest population here in Asia, no? Pero hindi natin na ma-maximize o hindi natin na ilalabas yung potential dahil kulang sa edukasyon. So dapat talaga buhusan yung ng ating pamahalaan yung ating mga pampublikong kolehiyo at universidad, yung mga state universities and colleges natin para mabigyan natin ng oportunidad ng ating mga kabataan makapag-aral sa kolehiyo. Pangalawa naman ng K-12, ganun rin kahapon na pag-usapan namin yun. Are you satisfied doon sa naging two things, Daniel, no? Hindi nagkulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo, no? Almost in 2 years 100 billion plus ang ibinigay po sa Department of Education para magpatayo ng mga eskwelahan, kumuha ng mga guro at sa iba pang mga pangangailangan. Ngayon nasa Department of Education na, no, kung paano nila i-implementa at gastusin yung pondo na yun para maayos yung pamamalakad ng K-12. Ang Kongreso at Senado ngayon may oversight committee na joint oversight to na titignan natin kung ano yung pagkukulang at dapat talagang diinan pa, no, para maging maayos yung pag-iimplementa ng K-12. But the way you look at it, nakikita mo ba na... Yes, in fact, this morning I was reading the papers. Ang laki ng dropout natin. Halos kalahating milyon. No? Sa 1.5 million senior high school na dapat pumasok, 500,000 ang nag-drop out. At problema yun. Malaking problema yun. Kaya ako, nasabi ko nga na hindi maganda yung timing na pinahintulutan magtaas ng tuition fee, no? Yung mga eskwelahan. Dahil nag-drop out ka natin, naasa mo pa yung tuition fee, magkakaroon tayo ng crisis dito. Nakikita nyo ba ngayon na ang edukasyon sa atin ay isang napakalaking negosyo? Kasi siguro naman aware kayo, mga private schools talagang pasiritan ng ano. Ang isang naging alternatibo ng mga estudyante,
dahil sa kakulangan ng mga public schools na mapapasukan, maghanap ng pwedeng mapasukan na pribado na hindi naman ganun kataas ang matrikula. Pero yan, Actually, sirit pa rin na sirit. That's why ang mahalaga dito, bigyan natin ng malaking pansin at pondo yung pampubliko nating eskwelahan. At itaas rin natin yung kalidad, no, yung quality. Correct. Dapat nga yung ating pampublikong mga eskwelahan ay pantay o higit pa in terms of quality and accessibility. Kung ibig sabihin, lahat ay dapat makapasok. Ano? Malaking hamon yan. No? Malaki ring improvement. No? Marami sa ating mga yung salary ng yung sweldo ng ating guro ay mataas na. So, yung first step ay naabot na natin. Ano? So, mas marami tayong mga gurong maaakit na magtrabaho sa pampublikong eskwelahan natin. But directly, for certain, may mga lalapit sa'yo dyan na, Senator Win, saan pangako mo scholarship? Etong anak ko, hindi makapasok. Kailangan, paano nyo tutugunan yung mga ganun? Ang aking konsepto ay tanggalin yung tuition fee sa ating mga pampublikong kolehiyo at universidad. Sa ganung paraan, lahat ay magiging scholar. No? We have 1.5 million students in our state universities and colleges. At sa aming computation, pwede nang tanggalin yung tuition fee para hindi na maging hadlang sa ating mga kabataan na mag-aaral sa kolehiyo at lahat magiging scholar. So yun yung konsepto natin. Ngayon kasi in scholarship, let's face it, may mga political patronage yun eh. Yes. Minsan, lalapit sa ganitong politiko, ganitong politiko. Kung libre na, di lahat scholar na. No? And we will make college education available to all. But that's another problem. Kasi, kami meron kaming scholarship program. Yung aming sa Caloocan, wala totally binabayaran. Yes. Meron silang meal allowance, meron silang book allowance, meron silang uniform allowance, may transportation allowance. Kasi one of the problems is, okay, libre akong tuition fee, pero what do I do? Hindi na ako kakain, hindi na ako mamamasahe, hindi na ako... So, walang nagiging alternatibong ganon. Actually, yung aking proposal, tuition fee muna. Pero tama ka na meron pang ibang gastusin. Kaya dyan naman papasok yung suporta sa stipend, no? Yung allowance na tinatawag natin para masuportahan naman natin yung estudyante sa iba pang mga gastusin. Yung pang project lang, napakalaki yan. Yeah, yung miscellaneous is mo. Oo, ang laki ng pang project. So, dito naman papasok yung ibang suporta ng iba't ibang grupo or in this case, private sector para makatulong sa ating mga estudyante sa iba pang gastusin nila. Yun bang nakikita ninyo ngayon na system of education natin? Kasi parang ang isa sa mga nagiging problema natin, maraming magagaling. Pero yung mga teachers natin na pupunta sa ibang bansa, nagdo-domestic helpers. Ang dami ko nakausap, Korea, Vietnam. Mga teachers sila dito sa atin pero nag-abroad doon. How do you intend na itong mga ganito ay maiwasan para mas magtrabaho sila dito sa atin? Actually, ano yan eh, talagang employment pa rin eh. Employment and also practicality. Yes. No? Kung magdo-domestic helper kang, kita doon 50,000, 60,000, 70,000 sa iba. Dito, 20,000 up to 30,000 in entry level. So, teacher, doble ka agad yung diferensya. No? Mahirap siguro natin tapatan yung mga binibigay doon na sweldo dahil kulang din yung ating pondo. But dito na papasok yung pagmamalasakit ng ating mga guro, no? Dahil marami sa ating mga guro talagang nasa puso nila magturo eh. At secondary na lang yung sweldo, no? Karamihan talaga gustong makapagturo sa bata at makatulong, no, sa ating bansa. Paano ngayon magiging situation mo pagpasok mo sa Senate? Ano ba ang tinutumbok mo? Anong committee ang gusto mong hawakan? Ang unang gusto ko sana is Committee on Education. No? Exactly. Pero hindi lahat hindi yung gusto mo minsan na ibibigay sa'yo. So may mga committee na tinitignan rin natin. Isa dito yung Committee on Local Government at Committee on Energy. Committee on Energy. Pero energy dahil ang Valenzuela ay punong-puno ng industriya. No? In fact, ang Valenzuela ay tahanan sa maraming pabrika. At marami sa ating pabrika ay naghihirap at umaalis dahil sa taas ng enerhiya. So isang bagay na matagal ko nang pinag-aaralan at gusto ko siguro makagawa ng pagbabago ay dito sa sektor ng enerhiya. Anong partido mo talaga? NPC.
original ka na NPC. Ever since pumasok ako sa public service, 2001, NPC na po ako. NPC. Hindi na ako umalis o naglumipat or Wala ka naman balak ngayon na lumipat wala. Ang NPC ay unang-una sa lahat, ang NPC ay ang aking kumbaga naging tahanan na. Naging malapit po ako sa liderato ng NPC. Pangalawa, isa sa akin advocacy, patatagin ang political party system sa atin para magkaroon ng ideolohiya at maging malinaw sa ating mga kababayan kung ano po yung pinaglalaban ng mga partido. Kasi ngayon sa atin, ang partido nawala ng saysay. No? Personality yung titignan, hindi yung partido. So, tapos palipat-lipat pa. So we have to strengthen that. At siguro kung ganun ang aking advocacy, dapat ako yung maunang magpakita na dito lang tayo at ito yung ating... So you will support yung bill, yung panukalang batas tungkol sa turncoatism? Pwede. Actually, turncoatism is one, but I think mas malawak pa yung kailangan natin pagre-reforma sa mga political party system natin. For example, yung membership base, turncoatism, yung mga ideologies, and paano po pumili ng mga kandidato. Lately ba nag-usap na kayo ni Senator Poe and Senator Cheese? Nag-usap naman kami lately at constant naman yung aming communication. So, kumusta ang alignment ninyo? Okay naman. I think mas lumilinaw na kung ano yung mga grupo-grupo doon. Ako, kasama ko yung mga NPC group. At naturally, dahil tumakbo ako, kasama sila Senator Grace, Senator Cheese, magkakasama kami. Ano ba naging talaga doon? Determining factor doon pagsama mo sa kanila? Well, yung NPC kay Grace sa kampanya tsaka kay Cheese. Ang official party stand ng NPC ay suportahan yung kandidatura ni Senator Grace at ni Senator Cheese. So, with that, kasama ko si Senator Soto, sinama kami sa lineup po nung nila Senator Grace. Kumusta sa'yo si President-elect Duterte? Alam niyo, matagal na ko na siyang kilala dahil pareho kami naging mayor. Yes. And matagal ko na rin pinag-aaralan yung patakbo sa Davao. In fact, ilang beses akong bumalik sa Davao. Pumunta ako sa kanilang 911. Ewan ko kung narinig mo yun. Yes. Yung 911 nila, wala pang 911 sa buong Pilipinas. Sila yung unang nagkaroon ng 911. In fact, model yan sa maraming local governments. At natatandaan ko, pumunta ako doon, tinignan ko yung kanilang setup. Hindi pa uso ang CCTV dito, meron na silang CCTV. Hindi pa uso dito yung quick response system, meron na sila doon. In fact, pagpupunta ka ngayon sa Valenzuela, yung amin setup doon na inilunsad namin about 4 or 5 years ago, patterned after Davao yun. Okay. So, in terms of experience in governance, wala tayong masasabi kay President Digong dahil 25 years siya sa local government, kaya gamay na gamay niya na yung pamamahala at patakbo ng local governments at matatranslate naman niya ito sa mas malawak na sa buong bansa. So you know him personally? I know him I know him professionally, dahil pareho kaming mayor. Ilang beses rin pinuntahan ko siya to ask for advice. At I think more so is yung Davao experience, yung aking naging kumbaga connection sa kanya. So, pero wala kang planong lumipat doon sa partido niya? Meron naman kaming formal na working relationship with PDP. I think last month nagkaroon kami ng formal na paglalagda nung aming working partnership with PDP Laban. Ano pinaka-pangit na experience mo ditong nakaraang eleksyon? Yung medyo tingin mo dapat hindi ganito? Personally, well, talagang actually hindi naman siguro pangit, but learning experience para sa aking lahat wala ako yung personal na hindi magandang na experience dahil sa pakikitungo naman ng local government, pag pumupunta ako sa mayors or sa mga governors, okay naman dahil matagal na ako. Siguro learning experience lang. For example, may flight kami. Parating delay yung flight dito I think siguro pwede ko na masabi yun na yung pinapangit. Dahil lipad kami ng lipad,
parating delay yung flight. No? So, pag yung appointment mo ay, let's say, 2 p.m., no? Tapos ang flight mo ay 1 p.m., siguradong malilate ka na. So, nakakahiya dun sa governor or sa mayor na nag-aantay sa'yo. So, naging patakaran na namin, lumipad ka na lang ng 1 day ahead para hindi naman nakakahiya dun sa nag-imbita sa'yo. Yung frustrations ninyo dyan sa Valenzuela dati, paano ito ma-address in a broader scope? Kasi hindi lang naman yung Valenzuela laging binabaha. Alam ko frustrated kayo dun for the longest time. How can this be addressed through legislation? Actually, yung baha siguro hindi na legislation yun, no? But I think... Pero ang nagiging sistema kasi parang parang maraming kapabayaan na nangyayari at hindi na i-implement yung dapat i-implement. Parte ng aming responsibilidad, Daniel, is i-aprobahan yung budget, no? Yes. At titingnan natin doon na kung sapat ba yung pondo na ilalaan para sa flood control, no? Sa amin area, sa Bulacan and sa Manava area. At titignan natin kung tama yung plano na ginagawa dahil minsan na ito na-experience ko, may plano pero hindi na ko consult yung local government. Kaya pagdating sa implementation at palpak, sisihan. No? So, bilang taga doon ako, I want to make sure na yung plano at yung mga gagawin doon properly coordinated para walang sisihan sa dulo. Dahil sayang naman, gagastos ka daan-daan milyon tapos sisihan lang yung mauwi. Masasabi mo ba na pinakamalaking factor ng pagkapanalo mo dahil marami kang pera? Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin, Honorable Sherwin Win Gatchalian, elected senator ng ating pong Republika ng Pilipinas. Nasabi mo ba na malaking factor yung pagkapanalo mo dahil meron kang pera? Actually, Daniel, maraming nakafocus doon sa halaga. No? But ang pinakamalaga dito yung strategy. No? And kung pera-pera lang, ang daming mga mayaman na tycoon dito. Diba? Tingnan mo lang Forbes top 40 list, di pwede na silang tumakbo lahat doon kung pera lang uusapan. But importante dito yung strategy. And that's where doon talagang nagbigay kami ng malaking pansin at binuhos namin ng oras to come up with that strategy. At hindi lang galing sa amin yan. No? Maraming tumulong, no? Mga dating senador, mga incumbent senador, mga kaibigan natin na may national experience na nagtulong-tulong para makabuo kami ng magandang strategiya. Dito ba sa nakikita mong pagpasok ng bagong administrasyon, possible ba talaga na mangyari ngayon yung ang korupsyon mapuputol? Naumpisa na ni in fairness to President Pinoy, no? Naumpisa niya doon. At ako, in fairness, naramdaman ko yan sa maraming ehensya, no? Na may takot na ngayon sa pamalaan. Pero hindi pa completely nawawala. In fact, pagkausap ko yung mga maliliit na negosyante, dahil isa sa akin advokasya, yung mga maliliit na negosyante, sila yung pinaka nabibiktima, no, ng mga tiwaling, mga corrupt na mga opisyales sa BIR, sa customs, sa ibang local government. Sila yung mga perennial victims, no, yung madalang nabibiktima dahil maliliit sila at para walang gulo, no, minsan sumasang-ayon na lang sila. So, hindi pa completely nawala, no, sa baba. At yun yung hamon naman sa susunod na administrasyon na sana hindi lang taas, kundi hanggang baba mawaksi na ang korupsyon. Ito ngayong mga nakikita ninyo na kinakasuhan, isa ka sa nakasuhan at ginamit sa inyo. Ano ba talaga ang storya doon? Dismiss na ito, di ba, ng ombudsman? Dahil Actually medyo marami nung bago ko tumakbo. No? Do you think it's purely political? I don't want to speculate, Daniel. No? Ang mahalaga naman sa amin, harapin ko ito. Harapin ho namin, no? Yung side namin, at papatunayan ho natin na wala tayong ginawang masama. Like in my case po, ang ikinaso ho sa akin, ang halaga is 2,500 pesos. Kahit sinong tanungin kong abogado, natatawa na lang nga. No? So, harapin namin to dahil ayaw namin sabihin politika, but sabihin namin na we will face the case. What's that 2,500 pesos? Ito yung kaugnay dito sa i-final na
tungkol sa bangko, no? Ito yung sa luwa. Sa luwa. Oh. Yes. So, ako hindi ako nag-participate. But that's 800 something million. Actually, magulo nga yung lumalabas sa newspaper at lumalabas dun sa ano. But sa akin, no, yung portion ko is worth 2,500 pesos. So, na anong istorya nun? Nung bago pa ako sa politics, no, may shares ako dun sa kumpanya na yon na maliit lang, 14 shares. Ito sa Thrift Bank. Oo. Okay. Na ang nangyari, nung ibinenta ito, napasama ako, no, dahil may 14 shares. But at 14 shares, ang halaga is 2,500 pesos. No? So pero talagang ibinenta ito, di ba? Yes, ibinenta. At 880 million ba? Hindi ganun ni halaga. I think it's about 80 million. Ano? 80 million? Yes. Okay. So, 80 iba-iba million, na yung na-report rin eh. okay. So 80 million na yun, ang pagkakasangkot mo dahil shareholder ka doon sa bangko na yun, ay binenta. Yes. Na inabsorb, na kinuha ng luwa. Yes. At ito, dito pumasok si Pichay. Yes. Tapos yung pera mo doon, dahil may share ka, Yes. na ang share mo lang is worth 2,500 something? Yes, Ganun ba? 2,500 pesos, exactly. Ganun kaliit lang ang share Yes. mo doon. Yes. So Yes. parang, kaya ka nasangkot dahil kasama ka sa nagbenta. Yes. Dahil Yes. binenta mo din yung share mo, binili nila. Yes. Kasi wala ka naman choice kasi bibili nila lahat eh. So Oo. whether you don't want or you don't want, kasama yun eh. So ano na ang status ngayon nito? Ngayon, I think nasa ombudsman, no? Pinakikinggan doon. At doon ho kami nag-exchange ng... Nag-argue. But basically, ang tinanggap ninyong reklamo is with regard to that share Yes, na ibinenta yes. ninyo. So has nothing to do with Ako like naman, influencing anyone? On record, hindi ako kasali sa board. Hindi Oo. ako kasali sa management. Hindi ako nakipag-usap sa luwa o sa any government agency. At sinabi ko, ang partisipasyon ko lang yung 14 shares na yun eh. Na naisama lang dahil nga binenta yung bank. Pero kilala mo si Pichay? Kilala ko siya, of course. Do you know him personally? I know him, okay. Hindi personally, but okay. But did you talk to him about Oh, no, this? no. So wala kayong hindi ikaw ang kumbaga ay naging pagador doon sa bentahan. Hindi ako kasali doon dahil wala naman ako management participation eh. So wala akong say kung ano pang mangyayari doon. Pabor ka daw doon sa partial, paano bang divorce o ano bang terminology doon? Iba-iba yung terminology no? But basically sa akin, marami akong statistika nakita kasi Daniel na domestic violence. Ano? At may iba talagang kumbaga natatrap no yung mag-asawa na kahit na napaka-violente na yung kanilang relasyon. So dapat meron tayong mekanismo na para sa lalaki at para sa babae no na mas madaling humiwalay kung meron ng violence no o meron ng kaharasan na nangyayari sa kanilang relasyon. So ito yung pagpasok noong parang limited lang yung Parang ganun aspeto. Pero hindi ba covered na to doon sa annulment natin? At Hindi pa siya covered eh, no? We have to prove pa kung may psychological. Yes. Yun yata yung pinaka Article 36 ang laging ginagamit yan. Catch-all na provision eh. But ito, I think kung obvious na talaga, no, may kaharasan, may drugs, may abuse, no, dapat mas mabilis yung paghiwalay. No, So anong konsepto mo nung parang paghihiwalay na yun napapayagan? Like, totally payagan natin ito na hiwalay, hindi ka gaya ng legal separation na hindi ka pwedeng magpakasal ulit. So, anong konsepto ninyo dito? I think separation pwede na, no? Para sa akin. No, but sa legal separation kasi, hindi ka pwedeng mag-remarry eh. Legally separated ka. Bibigyan diba, ka na, hiwalay na kayo, no? Hiwalay na kayo. I think you can call it divorce for this purpose, no? Divorce na kayo, legally, hindi na kayo magkasama at pwede na kayong mag-asawa ulit ng ibang... Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Doon sa pwede na mag-asawa ulit. Ngayon kasi, annulment, ibig sabihin walang nangyari. Ano? In this case, we can allow divorce. Siguro ang mekanismo dito mas maiksi. Pag na-prove mo sa court na merong pang-aabuso, then hiwalay na tayo. At pati na yung sa hatian ng mga properties and mga ari-arian. Doon na pag-uusapan. How about gay marriage? Hindi ako sang-ayon sa gay marriage. Pero hindi rin ako sang-ayon sa diskriminasyon. Ngayon, may nangyari lang sa Orlando. Ano? Yes, Almost, yes. I think 50 na
katao ang pinatay, no, sa loob ng isang gay bar, marami pa ring diskriminasyon na nangyayari, no, sa workplace, sa trabaho, sa yung pagtatrato lang sa isa't isa. I think dapat na magkaroon ho tayo ng mas mahigpit na batas, no, na hindi lang siguro sa LGBT community, kundi sa lahat, no? Kung iba yung relihiyon mo, iba yung paniniwala mo, dapat walang diskriminasyon. Walang isa dito ngayon, pati yung pagkakaroon ng sariling comfort room, nagiging issue yan eh. Diba na merong comfort room na sarili para doon sa mga third sex. Oo, yun din dapat pag-usapan, no? I think for practical purposes dito sa ating bansa dahil hindi pa yata included yan in the architectural plans, no? Yes, siguro dapat pag-usapan kung practical ba ma-implement yan ngayon sa ating bansa. Pero premature din siguro dahil wala pa nga tayo yung mga public toilets na makikita kang maayos eh. Yung siguro pwedeng unisex. No? Diba? Panglalaki at pambabae na nga lang. Problema pa rin eh. Para amicable settlement, isa na lang tapos unisex, diba? Okay, ano ang unang bill mo na naka-ready na? Kasi usually sa ganyan, diba, meron ka ng mga more or less at least initial 10. Diba? Ganon. Dahil galing ako Congress, Daniel, at yung mga hindi na-aprobahan doon, dadaling ko lang. I think we counted almost 60 plus bills yun. But, so iaakit mo lang yung mga naiwan mo doon sa Congress. Tapos nag-develop kami ng a few more bills, no? Itong mga huling pagkakataon. Pero bibigyan ko malaking pansin yung paglilibre ng tuition fee sa ating mga state universities and colleges. So, yun bibigyan natin. So, anong title ng bill mo dito? Ang official title yun is Free Higher Education Act. Free Higher Education Act. So, ito yung nasa first na nakalinya mo. Kasi may 1 to 10 ka. Yes. So, yun, on top of your head. Number 1. So, number 1. And number 2? Number 2, meron kaming isang dinidevelop ngayon na bill. Ang tawag namin SUC Modernization. Dahil marami sa ating mga pampublikong college universidad, iwan na. So, nag-develop kami ng isang batas ngayon na maglalagay ng pondo taon-taon, no, para maging moderno, no, yung ating mga state universities and colleges. Napag-aralan po ba ninyo yung batas regarding dito sa mga private schools? Halimbawa, na magkaroon talaga ng specific number of scholars which is mandated by the law? I think wala tayong ganun na batas, no? Hindi ho ba possible? Kasi parang, di ba, ang mga companies may mga corporate social responsibilities. Parang, ako lang kasi, to my mind, hindi ba kayang scholar ng isang eskwelahan na at least mandato mo, mag-sponsor ka naman ng kahit na mga 20 man lang, mandated by law? I think in most university meron sila pero walang enabling law. Parang, hindi mandato sa kanila na maglagay parang ano lang, voluntary lang sa kanila. But if it's going to be something that will be mandated by law, na kung nagme-maintain ka ng isang eskwelahan, privado at that, lalo na kung nuknukan ng task kang pagpamatrikula, at least man lang, di ba, magkaroon ka man lang ng scholars. Pwede pag-aralan yun. I think we can study that at organized naman ng mga private school dito, pwede mapag-usapan yun. How about ito pong pag-amyenda ng ating konstitusyon? Sang-ayon ba kayo? Nung una, sa Kongreso, sumasang-ayon ako maambendahan yung economic provisions para pwede ho natin pahintulutan yung mga foreign investor magtayo ng mga iba't ibang negosyo dito na hindi pinahintulutan ng ating konstitusyon, no? For example, schools, utilities, no, itong mga ito, even media, no? Tingin ko dapat mapahintulot na. Pero hindi ako sumasang-ayon na pahintulutan sila makabili ng lupa. Okay. Dahil marami ng mga modelo na nagsasabi na pag inalaw natin, no, pinayagan natin sila makabili ng lupa dito, ang unang-unang mawawalan ng trabaho yung ating mga magsasaka. Ngayon, land reform hindi pa tapos. Pinapahintulutan na natin sila bumili ng lupa, no? So, tingin ko hindi pa tama yung oras na pahintulutan sila bumili ng mga lupain dito. How about itong issue tungkol sa federalism? Ito dapat pag-aralan. Hindi ako tumututol pero dapat pag-aralan. Komplikadong sistema to. Dapat makita natin detalye at yung impact sa lahat, no? Dapat natin mapag-aralan mabuti kung ito ba ay bagay para sa ating bansa, no? Malalim pa ang dapat nating pag-uusapan dito. How about death penalty?
Ito nasabi ko na in many interviews, Daniel, na ako sang-ayon ako sa death penalty para sa mga big-time drug lords at big-time syndicates. Dahil nabasa ko lang nung isang araw, 80% ng droga na nagsa-circulate sa ating bansa, ang nagbebenta yung mga nasa loob pa rin ng kulungan. No? So, wala na silang takot, wala na silang galang sa ating bansa. Alam nila, pag kahit makakulong sila, ay mga jail guards ay bibilin lang nila at magnenegosyo pa rin sila doon. Ano ang posisyon nyo sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani? Ito dapat pag-aralan mabuti. Ano? Wala pa akong official position but dapat pag-aralan mabuti. Ako, pinag-iisipan ko mabuti itong issue na ito. No? Kung, dahil talagang dalawang grupo talaga ang nagbabatakan dito. No? Yes. And we have to make sure that itong tinatamasa nating kalayaan ngayon ay hindi makakaapekto kung si President Marcos ay ililibing. No? We have to study it carefully. Hindi nyo ba napag-usapan yan ni Senator Poe? Hindi namin napag-usapan itong issue na ito. No? Napag-usapan namin actually more about economics and education. Doon sa mga pinapapasok ngayon ng mga miyembro ng gabinete, ano ang inyong reservations? Ako, I'm willing to give everyone a chance. No? Hindi pa sila nag-umpisa. No? At mananagot naman sila kay President Digong at si President Digong naman mananagot sa atin lahat, ano? Bilang siya ang ating presidente. Kaya ako naniniwala ako na pinili niya mabuti itong mga kanyang mga kasama. So I'm willing to give everyone a chance. At ganyan naman ho talaga sa bagong administrasyon. No? Bigyan natin ng konting panahon at pagkakataon na mapakita nila yung kaya nilang gawin para sa ating lahat. Sa tingin niyo ho ba mayroong batas na mas makakatulong kung sakasakali para hindi magpatuloy na ang buong kahabaan ng EDSA at ang buong Metro Manila at DAT ay maging isang malaking parking lot? Actually, ang solution dyan talaga, Daniel, is mass transportation. Dapat mas maraming tao sumasakay ng pampublikong transportasyon kaysa magdala ng sasakyan. May mga basic na dapat tayo ayusin. Tuwing dumadaan ako dito sa inyo, marati kong nakikita itong mahabang pila. Dapat wala yan. MRT, exactly. No? And actually, simple lang ang solusyon din. Damihan ng bagon. No? Pero hindi mabagal yung pagdami ng bagon kaya nagkakaroon tayo ng ganitong problema. At kung ang mga nagdadala ng sasakyan walang kumpiyansa sa pampublikong transportasyon, talagang dadalhin nila yung sasakyan nila. So, ito nga yung isa sa mga panukala ay pinapanukala nyo tungkol sa pagkakaroon ng sariling parking space ng mga bumibili ng sasakyan. Ano ho ba ang... Actually, yan nakita ho namin yan sa Japan. No? Sa Japan, may maliliit rin mga kalsada doon. So, mahigpit sila na... Pagbibili ka ng sasakyan, dapat meron kang... Paradahan. Actually, ang konsepto nito, responsable mo, no? O ikaw ang responsable sa paghahanap ng sarili mong paradahan. Wag mo unahin muna yung sarili mo, kundi unahin natin yung paghahanap ng paradahan. Dahil ito, nangyari to sa gabi, mag-uwi ng mga kababayan natin, lahat nakaparada sa kalsada. Paano kung magkalindol o sunog? Paano dadaan yung mga bombero? Paano dadaan yung mga ambulansya para ma-rescue yung mga biktima? Okay. Well, tapos na ho yung pangakuan. Dahil pagka nagliligaw, andyan dyan yung mga pangako. And best foot forward. Among others, ano ho ba yung mga ipinangako ninyo sa pangangampanya ninyo? Actually, yung una sa edukasyon, no? Yung ating paglilibre ng tuition fees sa ating mga pampublikong kolehiyo at universidad at iba pang mga education-related programs. Pangalawa, isa rin sa madalas kong masabi at isa rin sa aking advokasya yung tulungan ng mga maliliit na negosyante, yung mga small and medium enterprises. Marami ito sa ating mga maliliit na negosyante nagiging biktima ng korupsyon. Madalas sila maging biktima ng korupsyon dahil maliit sila. No? Pero sila yung pinakamarami. No?
Pangatlo, matulungan yung ating mga lokal na pamahalaan. Dahil mayor ako dati, nakita ko na marami pang pwedeng gawin para tunay na maging autonomous, no? Yung ating mga local government at maging epektibo sa paghatid ng pangunahing serbisyo. Sa mga ipinangako ho ninyo, nakikita nyo bang sapat yung magiging termino ninyo para matapos nyo po lahat ito? I think kaya naman, no? Kaya naman. Ngayon pa lang nagtatrabaho na po tayo, no, para masigurado na itong mga napangako natin ay mahihatid natin sa unang araw pa lang ng Senado. Upo kami ng July 1, no, at ngayon pa lang nag-organize na kami, kumakausap na ako sa mga makakasama natin sa trabaho para pag upo natin mas mabilis na yung takbo ng ating mga panukalang batas. Sir, are you the type of the person na umuupo, nagpaplano, at tinitignan niya yung sarili niya ahead na nanggaling kayo sa pagiging mayor, napunta kayo sa kongreso, ngayon nasa senado kayo. Meron ba kayong path na tinitignan na dapat sa edad ko na ganito, nandito na Wala ako? naman. Actually, Daniel, ang tinitignan ko parati yung trabaho. Kung for example, ito yung dapat namin gawin, no, sa Valenzuela, tinitignan namin yung timetable para maabot yung, but not as a career, no, but as an objective, no. For example, balak namin magpatayo ng bagong universidad, no, at bagong school campus. So ito yung timetable namin at ganito kung para maabot natin yung timetable. So it's more on the project and kung ano yung... More goals, no? Yung goals ninyo. More goals ang tinitig, and in this case sa Senado, ganun din. Goal-oriented yung aking pananaw. But hindi ho natin naiiwasan na for us to be able to reach our goal, there are vehicles that we need to take. At ito ho ay sa kagaya niyan, ang isang bihikulo ay mapunta kayo sa Senado. Ganun nga yun, ano? At malaking bagay rin yung ating karanasan sa Valenzuela. That's why doon talaga ako kumukuha ng inspirasyon at ideya, no, kung ano yung mga problema natin sa buong bansa. At based on our experience, na-apply namin yun sa nationwide. Hindi nyo ba tinitignan na isang sasakyan ng pagiging pangalawang pangulo at later on ay maging pangulo? Hindi na. I think mahalaga dito yung trabaho, Daniel. Hindi ko masyadong tinitignan ng ganun. So, ngayon hindi pa masyado. Pero open naman kayo doon. Tingin ko, trabaho muna tayo. Mahirap naman. Mahirap yan. Well, dyan ho ang pagkakataon para pasalamatan ang ating mga kababayan at the same time, i-address ninyo ang sambayan ng Pilipino dahil kayo po ngayon ay welcome naman ng Pilipinas bilang isang bagong halal na senador. Daniel, thank you again, no, sa pag-imbita dito sa akin sa iyong palatuntunan. At thank you po sa pagiging totoo nyo sa sinabi nyo. Nababalik kayo pag nanalo na kayo. Thank you rin. And sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa tiwala na ibinigay niyo po sa akin. At kayo po naging inspirasyon ho natin. At ang atin namang hangarin ay matulungan, no, ang ating mga kabataan mabigyan ng dekalidad na edukasyon at mayangat po sa kahirapan ng ating mga kababayan. We wish you good luck, Mr. Senator. Salamat po sa pagparito. Looking forward to seeing you again. Pagka po tatakbo na kayo sa iba pang posisyon. Thank you. Senator Win Gatchalian, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.